Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksi. Mga nagmamahal kay Dolphy, emosyonal sa misa at necrological service na inialay sa namayapang Comedy King. Mga tagahanga ng hari ng komedya, matiyagan naghintay sa labas ng Dolphy Theater para masilip ang labi ng kanilang idolo. Mga ordinaryong mamamayan at mga kasamahan sa showbiz, nagbigay pugay sa Comedy King. Basta nakatuntong lang pa sa lupa. Wala kang sablay doon. Humility is the name of the game. Kanga. Emosyonal ang mga nagmamahal kay Dolphy sa misa ang necrological service na inialay sa namayapang Comedy King. Partikular na nakaantig sa marami ang pamamaalam at naging awit ni Zaza Padilla para sa kanyang iniibig sa loob po ng mahigit 2 dekada. At live mula sa Quezon City, saksi si Ivan Mayrina. Ivan? Igan, magkahalong luha at tuwa ang umapaw sa Dolphy Theater sa pagtitipon ng mga tagahanga, ng mga nagpupugay at mga nagmamahal sa Comedy King. Isang standing ovation para sa hari ng komedya sa necrological service na alay sa kanya. Ang dalamhati para sa pagyaw ni Dolphy bahagyang napahupa ng masayang paggunita sa mga alaala ng Comedy King. Una nagsalita ang kapareha ng karakter niyang si Kevin Cosme sa palabas sa Home Along Dariles sa Sinova Villa, na imbes na magpaluha ay nakuha pang magpakwela. Usap kami tungkol sa wine. Sabi ko, sana makatikim ako ng masarap na wine. Tapos yun na nga, sabi ko, Tito Doms, I have something for you. Ako, makaingatan. Pagdating ko sa bahay, nasan? Ibigay ni Nova, akin na. Talagang pinakaingatan at hiningi ni Tito Doms. Asan? Eto po. Nang buksan, patis. Patis mo talaga yung binigay ko. Hindi ko naman sinabing wine. Sabi ko, ingatan, baka mabasag. Sa pagitan ng mga kwento, may mga awitin din na nagpaigting ng emosyon sa teatrong ipinangalan sa kanya. Pero ang pinakinabangan, ang pamamaalam ng kanyang partner na si Sasha Padilla. Standing ovation ang isinulubong sa kanya at pag-akyat pa lang sa entablado ay umiyak na siya. 23 taong pagsasama ang babauning alaala ni Sasha kay Dolphy. In loving the man, I came to accept all that came with him. His legacy, his personality, when out in front of the camera, and of course his children. Hindi po naging madali lahat ng yun, pero he was worth it. Napahikbi rin ang marami ng awitin ni Sasha para sa iyo ba akong minamahal, ang ilang linya ng kanya raw paboritong kanta. I can't remember when you weren't there, when I didn't care for anyone but you. Bukod kay Sasha, naroon din ang mga anak ni Dolphy at iba pang miyembro ng pamilya Quezon. It was a trying time, but it was a good time because it was like bonus time with our father. And it's something that I will never forget in my whole life. And I'm sure my siblings and Jaja feel the same. It brought us together.
It made us a family. Sa red carpet na tila inilaan para sa isang tunay na hari, idinaan ang labi ng Comedy King sa kanyang pagdating sa Dolphy Theater sa ABS-CBN compound pasado alas 3 ng hapon kanina. Binasbasan ni na Father Tito Kaluwag at Father Efren Borromeo ang labi ni Dolphy. Kasunod dito, nagkaroon ng private viewing sa kanyang labi ang mga kaanak ni Dolphy, gayon din ang kanyang mga kaibigan at kasamahan sa industriya. Alas 7 ng gabi naman ang nagsimula ang misa para kay Dolphy sa pangunguna ni Father Kaluwag. Stands high among the icons. Iga, nagpapatuloy ngayon ang public viewing sa mga labi ng Comedy King at sa ating huling pag-check kanina ay aabot na siguro sa may 500 metro ang haba ng pila. Hindi nagpapigil ang mga fans sa malakas sa buhos ng ulan at nagtsagang pumila para nga masilayan sa huling pagkakataon ang kanilang idolo. Bukas po ang Dolphy Theater dito sa Quezon City hanggang alas 2 ng madaling araw at pagkatapos noon ay dadalhin muli ang labi sa Heritage Park sa Taguig. At live mula sa Quezon City, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Matyaga naghintay ang mga tagahanga ni Comedy King sa labas ng Dolphy Theater para masilayan ang labi ng kanilang idolo. Live mula sa Quezon City, saksi si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Igan, tuloy-tuloy pa rin ang datingan ng mga tagahanga ng yumaong Comedy King dito sa may Dolphy Theater hanggang sa ngayon at sa estimate nga ng mga security personnel ay hindi bababa sa 500 o 600 ang mga nakapila naman dito sa labas at patuloy pa rin ang pagdating ng mga nais pang masilayan ang labi ni Dolphy. Sa paghihintay, may pananabik pa ring nagsipasok papuntang Dolphy Theater ng ABS-CBN ang mga tagahanga ng yumaong Comedy King. Bandang alas 9 ng gabi nang buksan ng audience entrance ng gusali para sa public viewing ng labi ni Dolphy. Imbes na pagkainip o pagkapagod, galak pa raw ang naramdaman ng taga-Bulacan na si Edgar na tanghali ng una naming namataan at isa sa mga nauna sa pila para masilayan ng idolo. Ang labis na paghanga ni Edgar sa aktor, umusbong daw nang minsan niya siyang makadaupang palad. Kita niya yung anak ko, sabi niya, sige, pwede bang kargahin? Kaya sabi nung misis ko, pinakarga. Natouch ako nung may umaatras na sasakyan yung van nila. May tumulong na tanod. Ginawa ni Dolphy nung pag-atras, binuksan niya yung windshield niya, binigyan niya ng 500 yung tanod. Nakatatak na raw sa kanilang isip ang masayang imahe ng hari ng komedya sa kanyang mga palabas at pelikula at di na maaalis pa sa kanilang puso kung paano sila noon pinatawa. Pero marami pa rin ang nagbitbit ng mga litrato at memorabilia ni Comedy King bilang pag-alala sa kanya. Dumayo naman mula pa sa Isabela ang tagahangang si Mike. Reaction, disbelief. In denial. Kahirap paniwalaan, hindi pa nagsisink in. Siguro pag nakita ko na magsisink in na. Pero ngayon para talagang hindi mahirap mahirap tanggapin talaga. Sa mga dekadang lumipas, iba't ibang karakter ang ginanapan ni Dolphy. Ang mga kwentong kanyang isinabuhay, di nalalayo sa realidad ng marami niyang tagahanga. Mga buhay na nabigyang kulay ng nag-iisang pidol. Pagporte niya bagay na bagay sa kanya, kaya lahat ng mga bading natutuwa sa kanya. Nakakatuwa, hindi siya bastos ang dating, kaya happy kami. Ang hirap po mag-tap dancing. Natry ko po siya. Kaso, ang hirap po talaga. Tapos, ang hirap po nung, parang isa siya sa, parang ang dating niya po kasi noon, ang dating niya sa generation ngayon, kung ngayon siya nabuhay, parang hip-hopper na rin po siya. Igan, ayon sa mga nakapanggaling na sa loob ng Dolphy Theater, organisado raw ang pag-usad ng pila sa public viewing. Binibigyan lamang sila ng ilang saglit para masulyapan ang Comedy King, saka diretso palabas na rin ng Dolphy Theater at narito ang ilan sa kanilang mga pahayag. 5 seconds lang. Kasi dire-diretso naman eh. So, ano naramdaman niyo nung kaharap niyo na siya mismo? Siyempre, malungkot. Kasi tahimik naman sa loob eh. Yung mukha niya, para sa akin parang malungkot din, siyempre siguro. Ayun po, ano naramdaman niyo? Malungkot. Siyempre, ganyan nga. Parang sanay na tayo na may Dolphy tayo sa buhay. At live mula rito sa Quezon City, ako si Cedric Castillo, ang inyong saksi. Dagi emosyonal naman ang Dabarkads ng Itbulaga sa kanilang tribute para kay Dolphy na idolo daw nila sa pagpatawa. Kwento pa ni na Tito Vic and Joey, hindi raw naging maramot ang hari ng komedya sa pagbabahagi ng kanyang talento. Saksi si Aubrey Carampel. Kay Dolphy, sa bawat Pilipinong napatawa mo, mananatiling buhay ang iyong alaala. Sa huli, paluluhain din pala sila ng Comedy King.
Malungkot man, pilit pa rin ngumiti ang Dabarkads ng Itbulaga nang alalahanin ang buhay ng idolo nila sa pagpapatawa. Pag ikaw ay sumasayaw na, ang lahat ay napapanganga. Katunayan, hindi kailanman ipinagdamot ni Dolphy ang talento sa Itbulaga, lalo sa trio nitong sina Tito Vic and Joey. Tila naging ika-4 na miyembro pa siya nang magdiwang ang noontime show ng kanilang silver anniversary noong 2004. When marimba rhythm starts to play, dance with me, make me sway. Bago pa nga raw mabuo ang TVJ, ay kaibigan na nila si Dolphy ayon kay Senador Tito Soto. Nagmimiron kami sa mga shooting ni Helen nung araw. May mga pelikula si Helen na si Dolphy ang leading man. Abangkaan namin siya, kami lang tatlo, tsaka siya. Hindi pa kami Tito Vic and Joey noon, magkakaibigan pa lang kami. Pero enjoy kaming kausap siya at ang pakiramdam ko naman ay natutuwa siyang kausap kaming tatlo. So even before Itbulaga, even before School Bukol, nakakasama namin siya, nakakaibigan namin siya. Si Bossing Vic Soto naman habang buhay raw na ituturing ng kalangalan ang makasama sa pelikulang Double Trouble, ang hari ng komedya. Yung pelikulang yun parang medalya yun para sa akin. Isipin mo, Dolphy siya, di ba? Mataas ang rango sa amin yan, pero hindi mo siya makikitaan ng ganun. Parang pantay-pantay lang tayo rito. Kahit sa labas ng trabaho, champion daw sa pakikipagkaibigan at pakikisama si Dolphy. Gaya na makikita sa pinakatatagong litratong ito ni Joey De Leon habang naglalaro sila ng poker. Si Dolphy po, hindi bolero. Ibig sabihin, hindi siya bluffer. Pag wala siyang baraha, out yun. Yung mga, sila Panchito, sorry, Panchito magsumbong ka na lang dyan, makikita na kayo. Sila Panchito, sila yung mga walang pera, sila yung mga mahilig mamblap. Kasi kinukuha din kay Dolphy madalas. So, kaya yun ang ugali niya na agad nag-enjoy lang siya doon sa company yung mga kalaro niya. At kung pagiging alagad ng sining lang, heto ang isang obra na iginuhit mismo ni Dolphy na ngayoy bahagi na ng koleksyon ni Joey. Yung strict sense of the term national artist, siya talagang dapat tawaging national artist dahil yung arts talagang nasa kanya at malaking impluensya, malaking kaligayahan, entertainment, ang naibigay niya sa ating lahat Isa lang ang word para sa kanya. He is the entertainer. Yun. That's it. 6-7 dekada na nakikita mo, TV, sine, stage. Kung nabuhay ka nung panahon ng Hapon, naabutan mo yan. 40s, radio. Pati recording lahat. Siguro. Cool na comedian. Ako si Aubrey Carampel, ang inyong saksi.